do what we have to do na para ma-adapt natin itong polyvalent na sinasabi nyo. Sabi mo, mag-aaral, studies, etc., etc. Ang haba ng proseso. Come on. Marami na namamatay every year. Bawat buhay, isang buhay na namatay dahil sa kagat ng ahas, that's very, very valuable. Puro lang tayo pag-aaral at lahat ng technology kailangan papasukin na. Pag-aralin sabay-sabay lang dapat pag-aralin. And then, i-adapt agad natin. So, kailan po yung may timetable ho ba tayo para maging polyvalent na po yung ating antivenom? Yes, sir po. Actually, meron na Kaya po. ano po yung timetable po? Ang timetable po natin, kapag po tayo magta-start ng polyvalent, aabutin po tayo ng within 2 years ang earliest timeline. Sa ngayon po, nag-submit na rin po kami ng request for the improvement of the biologicals manufacturing facility, plus ang kinakailangan din po ay mas malaking lote para po sa aming kabayo na ginagamit po. Opo. Okay. So ito din po ay naibigay namin ang sulat, kung maaalala ko po ay last year sa opisina din po ninyo at ni Senator Bongo at kay Secretary Herbosa. At ang DBM po ay sumulat na din para po kay Yusek Bravo upang ang pondo po na hinihingi namin ay maibigay din po sa susunod na taon. Okay. So, ang timetable niyo po in 2 years, so polyvalent na po yung antivenom natin. Kasama na po dyan, makapag-aral na po, makapag-train mga tao natin, ninyo, from our ITM, and then bibilin tayo ng technology na para mabuo ito. Tama? So, pag sinabi nyo 2 years, 2026, bakit mas matagal pa po? 2027? Sir, yun lang po yung earliest proposed timeline namin sapagkat kinakailangan din po namin na humingi ng tulong sa mga, for example po yung... Ma'am, excuse me. Okay, 2 years. 2 years para mag-train ng mga tao? Hindi po, sir. 2 years po para po i-set up yung possibility ng aming facility to be able to have a polyvalent manufacturing facility. Okay, are we starting to do it now? Nandun pa lang po kami sa proposal kasi po kailangan po ito ng pre-feasibility and feasibility study. And once po yun magawa, mag-aabot po yun ng mga 1.5 to 2 years para po ma-apply ang feasibility study po for a polyvalent purified cobra antivenom. Kasabay din po nito ay meron po kaming pre-feasibility study for a vaccine facility in the country. Okay. Bakit hindi po lahat ng mga ospital may antivenom sa ngayon? Maraming mga ospital na wala. In fact, this hospital sa Kawayan City, may nakagat na farmer. Dinala doon sa Kawayan, wala siyang antivenom. Hinintay nila na mamamatay. Opo. Kasi wala eh. Walang antivenom. Yes po. At maraming mga ospital pa, especially sa mga far-flung areas. Di ba dapat lahat ng mga ospital, especially pag may mga farms, yung may mga sakahan, dapat lahat ng ospital sa mga lugar na ganon, meron dapat antivenom. Marami wala. Tama po, Your Honorable Senator. Ideally po, dapat po marami tayong mapoproduce na antivenom. Subalit, with the limited horses that we have and the lot area that we have, limited din po ang magiging production ng ating antivenom. Limited horses po. Eh, ang daming mga kabayo dito sa Pilipinas. Yung iba pa nga, ginagawa na ng kalesa. Opo. Panghila sa kalesa. Opo. Yun din po ang kasama dun sa aming proposal. Actually po, meron na po kaming market study of... Ma'am, doon muna tayo sa mahirap kumuha ng kabayo. Diyan sa karerahan sa Santa Ana, daming kabayo, pinagkakarera lang. Meron kabayo po, lang, marami tayong mabibiling kabayo. Opo. Ilang kabayo bang kailangan? Meron po kasing requirement yung kabayo, hindi po pwede yung pangkarerang kabayo. In-example ko lang po kasi sabi mo, mahirap sa kabayo. Ang daming kabayo sa Pilipinas. Ilang kabayo bang kailangan para mabuo itong... Alam ko yung kabayo yung ginagamit para pag-process nitong antivenom. Ilang bang kabayo ang kailangan? So, ang kailangan po natin, sa 27 to 30 horses po, nakakapag-produce po kami ng mga 3,000 ampules. Sa ngayon, ilang horses meron tayo na ginagamit pa? Meron po kaming 33, pero kung minsan po 27 lang, kasi yung iba po, hindi po sila nagre-respond doon sa binibigay na venom. So, kung 33 po yun, yung 27 na, yun po yung actual na meron kami, ang napoproduce po namin doon ay 3,000 in a year. Okay, so bakit hindi natin dagdagan yung 27? Dahil sabi nyo, kinakapos nga tayo. So,
sa Opo. anti-venom. So, hindi po natin doublehin nyo po, gawin Opo. 60, 70. Yes po. Pero kailangan po namin ng malaking lupa. So yun din po ang ninegotiate namin ngayon dahil po dun sa lupa na kinatatayuan ng aming 27 to 30 horses ay napakaliit po. Ilang hektarya po yung present na lupa? Nasa 2 hectares lang po. Ba't hindi kayo bumili pa noon ng malaki-laking hektarya? Ngayon po ay ongoing po ang aming market study for a lot na pwedeng mabili. So, nasubmit na rin po namin ang aming proposal sa Department of Health regarding a bigger lot po for the horses. So, kayo na po mismo umamin na totoo yung sinabi ko na maraming mga ospital sa mga probinsya lalo na walang anti-venom na kung saan may mga sakahan at yun ang pong matakbuhan ng mga farmers natin na nakakagat ng cobra. So, Opo. ano pong solusyon nyo sa ngayon? Ang ginawa na po namin ito ng solusyon. Ano po yun? Ang mga big hospitals po na government hospitals, ang pinagdadalhan namin ng mga supplies ng ating PICAV. At ang nangyayari po ay doon din po kumukuha ang ibang maliliit na ospital sa kanilang regions. Okay. So may listahan na po kami nito at ito po ay nire-refill namin every now and then. Nagbibigay na rin po sa amin sila sa amin ng datos kung ilan na po yung nauubos nila at nagbibigay po sila sa amin ng need na kailangang ma-refill yun. Dati po kasi ay walang ganung mga datos po, pero subalit ngayon po, ibinibigay na rin po nila ang datos pati ang paggamit ng kanilang mga ampoules, ilan po ang pasyenteng nakita nila kada malaking ospital na government at kada rehiyon po. So yan na po yung aming ginagawa sa ngayon. Po kayong ginagawang study o survey kung alin lugar sa Pilipinas ang concentrated ng isang species halimbawa or 2 species o maraming cobra? Opo. Meron po kaming data kung ilan pong sa region, bali region 1, 2, 3 po ang pinakamaraming reported venomous snake bites. Pero hindi po kasi sa amin, sa RITM, ang pag-aaral ng mga different kinds of snakes in different areas of the country. However, we can probably collaborate po with the Bureau of Animal Industry so that we can make a protocol to study all the different snake bites in the country. But ito po ay hindi po parte ng aming mandato sa RITM. Subalit maaari po kami makipag-collaborate sa Bureau of Animal Industry. Sa Ulitin ko po ito si Marvin J. Sarmiento. Siya po ay wildlife biologist at Philippine Toxicology Society. Opo, i-contact po namin siya. Ito po yung binigay niyang data sa amin. Noong 2022, 5,714 cases ng snake bite sa Pilipinas. Out of that 5,714, 3,428 ang namatay. Ang laki po. Di ba? So, kailan pa po natin, hintayin pa ba natin na madadagdagan, mamatay na unnecessary kung tutuusin? Dahil lang kulang tayo sa kabayo? Dahil lang kulang tayo sa maliit ang lupa? Come on, bilis-bilisan nyo naman. Yes po, Your Honor. Talaga po nagmamadali kami sa lahat ng aming mga proposals at hindi naman po nagkukulang ang RITM dito and we are closely working po with our cluster heads po sa Department of Health. Nakapagbigay na po kami ng mga appropriate na sulat para po magawa po namin ito within the year. Yun pong report ng ating butihing Philippine Toxicology scientist, hindi ko po mabibigyan ng comment yun as of now kasi po iniisip ko po baka projected value po iyon from a baseline data pero hindi po siya yung actual number of venomous cases or those who really died from the snake bite. So hindi ko po siya mabigyan ng comment. But we can also reach to him in case po in the future we will be having collaborative studies with the Bureau of Animal Industry. Marami pong salamat. Yeah, is it true na yung mga taga-India nag-harvest ng venom dito sa Pilipinas and then dadalhin sa India, ipoprocess and then ibebenta pabalik dito sa atin at napakamahal na? Wala po akong idea or knowledge about that po, Your Well, you have to Honor. investigate. There is such a thing na nangyari ngayon po. Ma'am, mga LGU ang bumibili. 10,500 per vial.
i-report po namin yan sa aming cluster head sa central office and we will take note of the reports kung nangyayari po talaga ito. So, to wrap it up, dito sa snake bites po, sabi nyo in 2 years time, mabuo na po yung polyvalent na programa ninyo at makaka-acquire na kayo ng maraming horses at malaking lupa. So therefore, mababawasan na po yung mortality rate sa mga snake bites victims. Tama po? Yes po, At Your Honorable. inumpisa nyo na po yung proposal. Yes po, opo. Okay, sige po. So babalikan ko po kayo next year kung nasaan na po kayo. Opo, Ganun Your po kami Honor. dito. Yes Okay. po, Your Honor.